Pakinggan po natin, palakpakan po natin. Let's all welcome Coach V Sabulao. Yay! Hello, hello! Ayan, so isang mapagpalang araw dito sa Live Good. Ayan po. So, magandang. Ano ba? We are always blessed, isn't it? Yes. Okay, so we are all blessed because we are in Live Good. Sabi ko nga po, you are chosen and you are blessed. Pwede niyo pong tapikin ang sarili niyo at sabihin niyo po, I am blessed and I am I chosen. am blessed and I am Blessed. chosen. Blessed and I am chosen. So, mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Ayan, we are blessed and we are chosen. We are blessed in the sense na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, aren't you blessed na tayo po ay nandirito po sa Live Good? Once again, okay po, I am Mentor V Sabulao, currently Diamond in Live Good, and I am here in front of you para mag-share po ng aking story, okay po, na bakit ako napunta dito sa industriyang ito at ano yung nag-ignite sa akin, bakit nilaliman ko po ito. So, before I start, I want you to acknowledge that you are really blessed and you are really chosen. Bakit ko po sinabi that you are blessed and you are chosen? Kasi ang Live Good po is really a blessing. Ang Live Good po, kagaya ng sinasabi ko, ay hulog talaga ito ng langit. Pero hindi po ito makikita ng mga taong hindi mag-a-acknowledge that indeed, Live Good really is a blessing. Live Good is really an amazing platform. Live Good is really a brilliant opportunity. So, for people who doesn't know me yet, allow me to share to you bakit napunta ako sa ganito pong industriya. By profession, I am an accountant. I've been into practice for 13 years in the corporate world, no? Nung una, maganda, maayos, kasi okay naman ang sweldo. In fact, pag ini-interview ako noon, ako po yung nagde-demand ng salary eh. Tinatanong kung magkano ang gusto ko. Nakikipag-bargain pa po ako. So, all the while, I thought it was fine and okay. Papasok ka, alam mo yun, talagang postura, no? Kasi nasa corporate world ka eh. 13 years nung umpisa po talaga, parang I was so excited. Kasi ang kasabihan po ng mother ko noon, anak, mag-aral ka kasi mahirap lang tayo. Importante na makapagtapos ka para maiangat yung buhay natin sa kahirapan. So, totoo po yun, yung payo ng nanay ko na yun. Talagang ginalingan ko po talaga mag-aral. So, however, doon po tayo na-educate na parang education, napaka-importante at importante naman po talaga yon. Ngayon, allow me to share to you ano yung nag-ignite talaga sa akin to be in this kind of business. I came from a very poor family. Mahirap lang po kami. Ulila po ako sa ama when I was just 2-year-old. Pinalaki ako ng nanay ko. Punong-puno ng pagmamahal. Sabi niya, mahirap lang daw kami. Pero nagtataka ako kasi lahat naman niya pinoprovide. Alam mo yun, yung sobra kang pampered. Hindi mo maramdaman niya kung totoong mahirap eh, no? Pero, bata pa ako, nakagisnan ko na po yung talagang hirap. Like, nagtitinda ako ng tinapay sa buong baryo namin. Niikot ko yun hanggang grade 3. Pero nung grade 4 na ako, ayoko na po. Kasi, nahihiya na ako nun. Magaling po ako magtinda. Alam mo yung isang basket na tinitinda ko, umuwi po ako, ubos po talaga yon. Magaling po ako magbenta, bata pa ako. Hanggang sa high school, college, yun po. Hindi po ako nag-aral sa probinsya mismo namin, sa baryo namin. Doon pa ako sa kabilang town. Nung nag-college po ako, nag-aral po ako sa Manila, sa Lyceum University, sa ano po, dito po sa Intramuros. Mula elementary hanggang high school, talagang lagi po ako natatapos ng laging first honor. High school, valedictorian, elementary, valedictorian. At nung college po,
sinikap ko po talagang maging scholar. At scholar naman po talaga ako mula first year hanggang fourth year. Dean's Lister po ako hanggang nag-graduate po ako ng magna cum laude. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi po para magyapang po ako. Pero yung masaklap na katotohanan, yung realidad na nandun na ako sa battlefield, no? Yung totoong buhay na, no? Akala ko masarap. Nung una nag-enjoy ako kasi naka-quote. Alam mo yon, ang ganda ng trabaho. Pero pagdating ng sweldo, lalong-lalo na po nung lumalaki na yung mga anak ko, sabi ko parang ang hirap. Tapos hanggang sa dumating na po ako sa point na chief accountant ako, ang dami kong racket. Hanggang sa natuto po ako magtinda ng kung ano-ano. Naging Tupperware queen po ako. Alam niyo yung Tupperware na papaikot mo yon. Siyempre, dati nag-work po kasi ako as chief accountant na ang tao namin po noon, ang pinasisweldo ko, umaabot ng 1,000, no? Family Industries, mga taga-family, namimiss ko na kayo. So, pinapaikot yung catalog. So, parang meron na po talaga akong background on sales. Tapos hanggang sa nung college pa po pala ako, naranasan ko din po na magtinda ng Avon. Yung mga Avon products, lipstick, para meron po akong pambaon sa school. Kasi, yun nga, di ba, mahirap lang po kami. Talagang, kung hindi po siguro ako naging scholar, at nanay ko is allowance na lang ang binibigay sa akin, parang ang hirap po talaga sigurong makapag-aral. So, danas ko po yung hirap nung nag-aaral po ako. Kaso nga lang yung nanay ko, may confusion sa akin kasi palibasa, bunso ako, talagang binibigay niya lahat sa akin, yung kung ano man yung mga pangangailangan ko. Kaya grateful and blessed po ako sa nanay ko na nasa langit na ngayon. Ngayon, nagtitinda po ako ng Avon para meron po akong extra. Kasi yung mga kasama ko, mga kaklase ko, kinakain nila burger. Ako po, banana Q. So, nakakakain po ako ng burger nun. Pag nililibre ako ng mga kaklase ko, ng mga katropa ko na may mga kaya kasi. Tapos, ganun po talaga. So, na-expose na ako sa mga sales. And then, nagtitinda din po ako ng, alam mo yung mga cover ng notebook, yung felt paper na mga Hello Kitty, mga Snoopy, yung mga ganun na binibenta ko yun, naalala ko lang. So, doon pa lang, nakitaan ko na mayroon pala ako sa sales. At may nagsabi sa akin na, ikaw kasi apply, natural sales ka. Pero, hindi ko pa yun na-recognize, hindi ko pa yun na-acknowledge. Pero yun nga, while working in an employment world, since yung kinikita ko, lumalaki yung mga anak ko, lumalaki yung expense, marakit po talaga ako kung ano-ano po yung nirarakit ko. Nagtitinda ako ng bulto-bultong manok, nilalagay ko sa freezer, ayan, kung ano-anong mga racket. So, nandoon na po yun. Hanggang until one time, nag-apply po ako sa isang company na, ang sabi sa akin, you wanna go abroad? Sabi ko, of course. What about in sales? Ha? Ayun po, napunta po ako sa real estate. Tapos doon ko po na-enjoy. Kasi umiikot po ako ng Malaysia, Singapore, Brunei. At I'm dealing a lot of people. At doon ko nakita yung, wow, may freedom. Naging masaya po ako doon. At doon ko na din po nakita yung tinatawag na network na nag-introduce sa akin, pero hindi ko po grinab ang network ng mga time na yon. I have a good job I have a good income. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko nun. Tapos hanggang sa nung umuwi na ako sa Pilipinas, alam niyo po ba na tama po yung mga sinabi ni Coach Mercy Labitan. Para sa mga OFW, no amount of money can pay for success than failure in the family. Kaya tayo lumalayo papuntang abroad kasi dahil sa pamilya natin. Pero, kagaya ng nakwento ni Coach Mercy Labitan, hindi lahat ng pumupunta sa abroad nagsasucceed. Ako man, bagamat nag-failed ang aking pong married life, I am happy. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi po ako sad. Kasi blessed pa rin po ako. Maybe, kasi yun ang plano ng Diyos para sa akin. I'm not against it. I'm so happy for that. Ngayon, asa na po ako? Nung nasa sales po ako, doon ko nakita na parang ito yung mundo na gusto ko. Kasi when I was working in an employment, kaya kung hindi po tayo mag-i-evaluate sa buhay natin,
minsan matatrap tayo in a corner na akala natin doon na tayo eh. But don't you know that we are designed by God, not by default. We are designed really to live a life na dapat meron po. Kasi we live only once. And we are designed to become successful. Ngayon, itong network marketing na to, allow me to tell this to everyone. Kung nakaka-encounter po kayo ng mga tao na parang ang hirap kausap, yung bang parang hindi agad naniniwala po sa inyo, maniwala po kayo, it's just but normal. There are two types of people na mai-encounter nyo. Yun yung mga tao na will just say, it's not for me. And these are the people who are really bounded with many excuses. Na it's not for me, I would rather give up. Pero may mga tao talaga na sadyang sila yung mga fighter. Ito yung mga taong nagtitake responsibility. At yun po yung mga taong nagiging winner. So ako po, prior to network marketing, when I was into employment, sana hindi po magulo yung pagkaka-deliver ko. Ang dami po mga presentations, no? Normal, typical. Pumupunta po sa office, nagpe-present. Pero alam niyo po ba ako, parang bumubulong lang ako, nagsi-self-talk lang ako, it's not for me. It's not a cup of my tea. Alam mo yung mga ganon? Talagang hindi po talaga ako masyadong na-attract. At saka parang sabi ko, it's too good to be true. Ganon lang, hanggang doon lang. Many years po yun Hanggang sa nung nakarating po ako sa abroad, nagkaroon po ako ng isang best friend, no? Na nasa Singapore ako nung time na yon. Alam mo kung anong tinuturo lang sa akin nung kaibigan kong yon, pag mga day off namin, yung wala kaming pasok. Tong eats. Tong eats. Hindi naman ako marunong sumugal, no? Pero laro lang yun. Tapos, alam mo yun, gabi-gabi na lang, pag halimbawa day off, okay, wala kaming pasok. Yun na naman uli. Tapos tuturuan nila ako ng tuturuan. Hirapan ako matuto. Tapos hanggang sa, nagulat na lang ako one day, yung kaibigan ko na yun, forever living na siya. Nasa forever living na siya. Kumbaga, nagbago siya. Nagulat ako. Sabi ko, nyari. Parang iba na to Tapos hanggang sa in-invite niya ako, no, doon sa presentations. Siyempre ako, sabi niya ganun, bestie, pag hindi ka pumunta dito, hindi na tayo best friend. Sabi ko, ha? May ganun? Tapos naman, syempre ako, pinagbigyan ko talaga yung kaibigan ko na yon. Doon sa presentation, ang nandoon, banker, na nag-resign siya, tapos naman, unfocused into network marketing. So ako, nakinig lang ako. Tapos naman, syempre, may banta yung kaibigan ko na pag hindi daw ako mag-join, hindi na daw kami best friend. So sa pakikisama, bumili po ako ng package, pero hindi ko po talaga yung trinabaho. Medyo masama pa nga loob niya Talaga hanggang ngayon may hugot pa pala yung kaibigan ko. Kasi sabi niya sa akin, magne-network ka pala, dati kitang in-invite, hindi mo man lang ginawa kahit konti. Hindi mo man lang pinakinggan. So, intindihin po natin na may mga taong ganun po talagang proseso. Because once upon a time, I was really like that. Ngayon, okay. Ang mga words na itinanim sa akin, na pinagpapasalamat ko, kasi naintindihan ko po yung salitang leverage. Tumatak po yung sa isip ko. Yung multiplication, yung duplication. Pero parang, alam mo yun, nakahang pa. Hindi pa nag-sink in. Naintindihan ko din yung power of exponential growth. Kasi yun po yung mga narinig ko nung training na yun. And then, naintindihan ko rin yung GLA, Good Learning Attitude. Pero lahat po yun naka-stack up lang sa mind ko. Hanggang fast forward, okay po, uwi na ako sa Pilipinas. Ayun po, yung buhay ko naging devastated. Okay, ang daming nangyari sa buhay ko. Hanggang I was already into a situation na yung mga anak ko kolehiyo na. Ito na yung mahirap. Sabi ng panganay ko, Mama, nagpaaral ka. Wala ka naman palang pera. Kasi promissory note, post-dated check talaga yung pinambabayad ko. At nang habang umiiyak yung anak ko, mahiyain kasi yung eldest ko, no? My heart was hurt. I was hurted. Pag sinasabi ko, anak, submit mo muna tong post-dated check. Ayaw niya talaga. Sabi niya ganun. Nag-pray ako. Pray talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kahit ano, basta makatapos lang yung mga anak ko. Hanggang sa napunta po ako sa network. Yan si Coach Mercy Labitan. Isa yan sa mga kauna-unahang kong kaibigan na nakilala ko po sa network marketing.
Crossline kami nun. Tapos hanggang sa hindi nagtagal yung company na yon. Pero maniwala kayo nung time na yon, local company po yon, by searching Kitan kung nakikilala nyo. Ilang months lang yon, pero sa isang araw naranasan kong kumita ng 37,000 nun eh. So, ganun, daily payout yon. Pero hindi, it was short period. Hanggang sa napunta po ako sa international company, at yun po yung ni-recruit ako ni Coach Mercy Labitan na maging upline. Na pag nagustuhan daw namin, ako daw upline. Okay? So, nagsama kami doon, 5 years po kami ron. And then, hanggang sa napunta po ako sa isang company, yun po yung Genes Global. Ngayon, nung napunta po ako sa network marketing, allow me this to share to you, na talagang zero knowledge po ako. Zero knowledge po ako. Pumasok po ako sa network marketing kasi may nagtatak po sa isip ko yung power of duplication, the exponential growth, okay? And then the leverage. That the moment you multiply your time, because time is always compensated to money, then the more people you have, the more money you get. So, doon ko din po naintindihan na si Henry C. kaya daw mayaman kasi ang daming oras ni Henry C. Kasi yung oras nga is compensated to money. Na doon ko din naintindihan na kahit halimbawa may 13,000 people ka, even if they are doing Live Good part-time 1 hour, so you have 13,000 hours in 1 day. And how are you going to compare that to an 8 hours being paid as an employee? So yung mga time na yun po yung nagbigay sa akin ng deep evaluation. So since zero empty po ako, empty cup po talaga, wala po talaga akong alam, marami din po akong kapalpakan na ginawa. So, napunta ako sa network, it was simply because I was driven by a deep need. Matinding pangangailangan. In short, kapit po ako sa patalim. Nagpray po ako na Lord, dalhin mo ako kahit ano, basta mapatapos ko po yung mga anak ko. Basta marangal na paraan, ano. At yun po, dinala po ako sa network marketing. Na-invite po ako, nandun ako sa harapan, may mga nagsasalita na nakabili ng bahay, ng sasakyan, tapos isa pang accountant yung nagsalita. Sabi ko, nagawa niya. Ibig sabihin, kaya kong magawa. Parang ganun, ano? So talagang na-inspire ako ng husto. Yung inspirasyon na nahawakan ko nung moment na yon, eto nananariwa po ako. Talagang binaon ko po yun sa puso ko. At sabi ko doon sa upline ko, upline, pag ako nakabili ng refrigerator ha, kakaririn ko to. Way back then, alam ni Ate Mercy yung kwento ko, no, ni Coach Mercy Labitan. Kahit refrigerator, wala po ako. Bakit ref? Kasi nga po, napapanisan kami ng ulam. Alam mo yon, yung mga tira-tira, nagtitipid ka na nga, tapos naman mapapanis pa. Tapos andun din yung nakakahiya, no, yung kakain ka na walang yelo. Lalabas ka, bibili ka ng yelo. Halatang-halatang wala talaga kayong ref. And I find it very necessary, no? Necessity talaga yung refrigerator. Kasi yung pagbili ng ulam and everything, pinangarap ko po talaga yan. Isipin mo, wala akong pambili ng ref. Kasi kahit uunahin ko pa ba yung ref, kailangan ng tuition ng mga anak ko. So, yun po yung parang akala ko, hindi totoo ang network. Pero, nag-joke lang ako. Nasabi ko, pag ito, nakabili akong ref, kakariring ko to. Yun yung mga time na hirap po ako. Yung kambal ko, mga baby pa yon, mga bata pa yon, na pag pumupunta po ako sa department, sa grocery, hahabol, mama. Sabi ko, anak, huwag kayong sasama. Kasi yung pera natin, eksakto lang. Tapos naman, magpupumilit. Kakausapin ko sila. O sige, sasama ko kayo. Pero walang magtuturo ha. Walang magtuturo. Sabi niya, opo. Pero ang masaklap nun, pag nandoon na kasi sa grocery, di ba magtuturo sila ng mga gusto nila? Eh yung pera, eksakto, wala kang magawa kasi iiyak, edi mapapahiya kang nanay ka. So, I was having those kind of struggles within me na hindi ko gusto yun. Tapos yung tipong lalabas kami, dadaan ng Jollibee, gustong magtuturo ng Jollibee, alam mo yon, sariwang-sariwa yun, masakit na masakit yun sa akin. So, kaya ako, bakit ko to kinikwento? Alam nyo, hindi ko alam kung anong kalagayan nyo. Hindi ko alam kung anong gugot natin sa buhay. Pero nang maniwala kayo,
pag maliwanag ang why nyo, your how to is very easy. Ako kasi, ayoko yung nangyayari sa akin ng mga time na yon. Yung time na napuputulan ako ng kuryente. Hindi naman sa walang-wala talaga. Pero bilang isang nanay, single mom na madiskarte, meron kasi ako nung traditional business, no? Nagtuturo ako paggawa ng perfume, paggawa ng sabon, fabric conditioner. Ay, grabe. Talagang meron akong gano'n na abilidad. So, bago pumasok itong company, nagsama kami ni Coach Mercy. I was also making money on it, pero hindi talaga sobrang sapat na sapat. Hanggang sa ayoko talaga nun. And praise God, I thank God, na talagang dinala niya ako sa network marketing. At kagaya ng sinabi ni Bill Gates, no, that if I will be given a chance to start all over again, I would do network marketing. To tell you honestly, I would really do network marketing. Kasi nung umpisa, I was just driven by a need na yung mga anak ko mapatapos, yung need na mabayaran ko yung bills ng kuryente, ng tubig, mapakain ko yung mga anak ko ng maayos. At alam niyo po ba, unang linggo ko, 2 linggo, my first 2 weeks, kumita po ako noon ng 40,000 eh. Nakabili ako ng refrigerator. Second month, doing good. That was many years ago. Nakabili ako ng laptop. Sumunod na 3rd month, nakabili akong projector. On my 4th month, nakabili ako ng second hand na car. And on my 10th month, nakabili po ako ng top of the line na Fortuner. At doon po nagbago na lahat. Na nung umpisa, hindi ako marunong, pero naging hungry po ako for learning. So sabi ng mga upline ko, maging humble daw ako, maging teachable daw ako, mag-plug in daw ako sa system. Lahat-lahat ng tinuturo ng upline ko, talagang isinesa puso ko yun. Grabe. So talaga pong I have my palm notebook, yung maliit po na notebook, yung mas maliit pa dito, na talagang ilista ko daw ang mga pangarap ko. Lahat daw yun isulat ko, basahin ko daw yun tuwing umaga. Basahin ko daw yun para marinig ng tenga ko at marinig ng isip ko at maramdaman ko na yun ang mga pangarap ko. So pupunta ako sa salamin, babatiin ko yung sarili ko, good morning Diamond V. So ganun, no? So lahat ng itinuturo po talaga, ginagawa ko po yun. So, sabi ng upline ko, gumawa daw ako ng ID. Ano yung ID? Yung po yung paano ko i-introduce yung sarili ko. So, ganun po ako nagsimula na I was just hungry for learning. I was just driven by a need and I just want to learn. I consider myself as really a sponge. Wala pong acne, wala pong ganun. At doon po ako nagkaroon ng desire to read a lot of books. Kung ano po yung mga libro na talaga pong sinasabi na kailangan basahin ko, I read all those. Hanggang sa bumibili pa ako ng books sa US, ganun po, no? At nag-a-attend po ako sa lahat ng seminar, kahit ilang oras po ang biyahe. Hanggang sa nung na-expose na po ako, dumating na po ako sa point na hindi na lang sa Pilipinas ang mga delegation na ina-attendan ko, even other countries na po. Hanggang so, lumaki na, in more than 15 years, nakita ko po yung growth at pagbabago ng buhay ko. So, my 5 children, my twins, ako, yung bunso ko, lahat sila po nakatapos. I'm now a grand lola. I have my eldest granddaughter na 9-year-old na napakatalino, no? She's genius in US. And I have my bright grand-apo here also, si Nahom. So, yung mga itong mga anak ko, itong mga apo ko, sila po talaga yung inspirasyon ko. So, why am I telling this to you? Importante po na tayo sa sarili natin, ano yung nag-i-ignite sa atin? Ano yung nag-i-inspire sa atin? Kasi alam niyo po ba, that the true meaning of success, hindi po yung agad-agad successful ka kagad. Success, it consists, no, from passing through failure to failure, na hindi ka nawawala ng pag-asa. Na ignited ka pa rin. Kasi ako po, hindi naman po ako nag-network na agad bulusok, no? I even lost millions. Many millions. I lost 14M. I made millions, but I lost them all. Masaklap, di ba? Dumating po ako sa point na ang dami ko mga devastations. Tumaas, bumaba. Pero, sabi nga ganon, hindi tayo ginawa ng Diyos para maging loser.
Ginawa tayo ng Diyos to become really a winner. At nagpapasalamat po ako kasi nung nandito ako sa industriyang ito, yung ikinasarap po, no, you will be exposed to a lot of mentors na siyang magbibigay po sa atin talaga ng inspirasyon, yung totoong aral po talaga. Kasi, nung ina-analyze ko yung buhay, nag-aral tayo, 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, mayroon pang doctorate. Pero, i-recall nyo, tinuruan ba tayo para maging milyonaryo? I'm not against employment. Uulitin ko ulit, no? Education is the perpetual hem to happiness. Wala po, type po kayo, meron bang course, meron bang subject na tinuruan tayo how to make a lot of money? Ako wala po akong maalala eh. Wala po akong maalala. Okay po? Ngayon, wala po. Yan si Carmelita, isa yan sa taga-tinda ko ng Tupperware sa family. Okay po, andito meron akong isang affiliate, no? Personal enrollee ko dati kong katrabaho. Alam niya yan. Ngayon, wala, di ba? Wala akong maalala. Ngayon, nung nag-i-evaluate po talaga ako mahilig po ako mag-analyze ng mga bagay. Mahilig po akong, alam mo yun, tingnan, no? Yung, kumbaga yung coin, you always have to look the brighter side and the other side. Kaya sa buhay din, titingnan din natin the positive side and the negative side. Pero alam nyo, if you really want to become successful, wag kang tumingin sa pangit, tumingin ka sa maganda. At dito po nakita ko na yung educational years na meron po ako, correct me if I'm wrong, tinuruan po tayo para maging smart. Maging smart. Isipin mo tuturuan tayo mag-memorize para yung ating brains mag-exercise. Hello? Pero tandaan nyo, lahat ba yung mga minemorize natin na natatandaan pa ba natin hanggang ngayon? Pero ano yung na-form during those years? For me, it teaches us to become smart, na i-uplift ang ating intellectual quotient. Okay? Pero nung na-expose po ako sa network marketing, at ito po yung pinagpapasalamat ko, kasi isa sa mga bagay na talagang iaayos po sa atin, yun po yung ating pong tinatawag na emotional quotient. The EQ. Yung EQ na tinatawag. Kasi po talaga dito, aaralin mo the different personality. And if there is one particular skill sets that you need to learn and to master, don't you know what is that? One particular skill sets. Skill sets na meron ang isang network marketer. And you know what is that? It's nothing but the people skills. Ngayon, pag hinasa po natin ang people skills, no? Bagamat mahirap po yan, kasi iba-iba po ang personality ng tao. Once na na-cope up mo yun, you can be a great network marketer. Sa akin, pinastro ko po yun, in-overcome ko yun, and until now, no? I'm still in the process of mastering that kind of skills. Mahirap po yun. Pero pag yan meron tayo, I'm telling you, you will become a great leader. And once you become a great leader, you will be a great network marketer and you're gonna make a lot of money. So for me, sa network marketing, itataas ang ating pong emotional quotient, yung ating pong EQ. And not only that, even the so-called adversity quotient. Kasi sa pagiging isang leader, hindi porket marunong ka nang mag-present, leader ka na. Dito po, papansinin niyo po, no? Ang ating pong negosyo ay extraordinary. Extraordinary platform po talaga to. Nabibigyan ka ng extraordinary results. Pero, ihahanda natin ang sarili natin ng extraordinary you. Ano yung sinasabi ko po sa slides natin sa ating pong presentation? You focus on working on yourself because you're gonna attract of who you become. So ako po, yung kwento ko po sa inyo, meron po akong malalim na hugot. Bakit po ako napunta dito? And you know what is the good news? Akala ko sapat na po na okay, nakatapos na yung mga anak ko. Thank God. Kasi yung network marketing, binago niya ang buhay ko.
180 degrees. Okay po? Sabi ng mga anak ko, Mama, mag-retire ka na. Kami nang bahala sa'yo. Okay? Payback time na kami. Napagtapos mo na kaming lahat. And I'm planning to retire prior to Live Good. However, God impressed me na ituloy ko ang network marketing. And true enough, andito po ako. Alam nyo na yung kwento ko paano po ako napunta sa Live Good. Na nung nakita ko yung opportunity, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, na in love ako sa landing page pa lang. Na-meet up ko si Upline Fernan after the Zoom presentation na 60 to 70 pa lang nung time na yon. After that meeting, February 10, talagang hinataw ko na to. But this is I gonna tell you, Live Good came into my life in God's perfect timing because He answered my prayers quickly. Ayoko na mag-network. Pero since inimpress sa akin ng Diyos na mag-network ako, sabi ko, Lord, kung may sinara kang pinto, may bintana kang bubuksan. Noong mga time na yon, ang dami pong mga offers sa akin, iba-ibang company. So ang prayer ko is i-lead ako sa tamang company. I even prayed na patulogin ako. After 3 hours sleep, doon ko po nakita yung landing page. Ni-recite ko po ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future, and I claim that, Lord. Kaya masasabi ko, si Live Good talaga ay hulog ng langit. Yun po yung nasabi ko, kasi na-attract ako. At yung instinct ko, nung nakita ko po yung landing page, hindi po ako nagkamali. Praise God. Hindi po ako nagkamali. Isipin mo, wala pong complan. Pero, after namin nagkita ni Upline Fernan, hindi na po ako nakatulog. 1 day and a half, I become silver. 1 week time, I become gold. Pumalo po ako sa top 100 leaderboard. Organic po yun ha. Lahat po ng aking enrollees organic. Through calling, through sharing. 38 days, I become platinum. I enrolled 100 people. In my own name, meron po akong 111 directs. Pero I'm working the account of my daughter right now. Tinutulungan ko po yung mga anak ko na para mag-level up sila. Lahat po sila mga bronzes na. And I'm praying to God na one day isang araw, magkakasama na po talaga kami. Lahat Live Good na. Ang mga anak ko, in fairness, by the way, they are mga negosyante. Okay? They are into business. Kasi hindi nila namulata na ako ay isang empleyado talaga. Maliliit pa sila nun, mga baby pa sila nun. So now, what is my final message to you? I want to tell to everyone na napakagandang opportunity ng Live Good, and if you are truly serious na gusto natin talagang maging successful dito, tatandaan natin na importante po yung self-belief. Yung self-belief na yon, mafo-formulate yon depending upon on your mindset. At itong mindset natin, this is just a filing cabinet. Akala kasi natin yung utak natin, yun ang nagmamay-ari sa atin. No, it's not. Lahat ng nandyan sa utak natin, tatanda natin, medyo malalim tong sinasabi ko, no? Itong nasa utak natin, we own our mind, but our mind doesn't own us. Itong mind natin, lahat yan na nandyan is just a filing cabinet of all the informations we gathered mula nung bata pa tayo hanggang tayo ay lumaki. Pero, it is our responsibility to sort out the thoughts, the files put in the filing cabinet. So, ibig sabihin, itong minds natin, itong mindset natin, importante talaga to. Because our mindset, na yan po ang thoughts, dyan nag-derive ang ating thinking, di ba? Mindset is everything. The thoughts becomes our feelings will becomes our action, and our actions will become our results. Kaya dito, anong nakikita natin sa Live Good? Mag-spill waiter tayo? Mag-antay tayo ng 2 years, 3 years, 5 years para tayo mapuno ang matrix? Ano yung mga mindsets na inilalagay natin dito? Nakita mo, nag-viral kasi sa Facebook, wala kang gagawing kikita. Naniwala ka na agad. Hello? Tatandaan po natin that the minds that we have, you have the power to reset
what is in your mind. We have the power. We have the power to recharge, no? May power, may kakayahan po tayo na mag-delete ng mga bad informations na hindi makakatulong po sa mindset natin. May power po tayo na mag-install ng mga positive thoughts into our minds. Kaya importante yung mindset po. Hello? Yung mga magque-questions mamaya po, ha? So, ngayon, yung mindset is very, very important. That's why I'm tackling this to you kasi saan ang gagaling yung mindsets natin. Tandaan natin, hindi porket nahagap mo yan sa Facebook, hindi porket nakikita mo yan sa trending sa YouTube kung saan, yun na yun. We have to evaluate. We have to establish the form of self-belief. Kasi kung yung self-belief natin na yan, dadagdagan po natin yan ng action, ng hard work, the results will be given upon us. Ano ang mantra na itinuturo po namin dito sa Soaring Eagles International? You go for bronze in your first week, pass it on, and maximize the matrix. Tigilan na po natin yung mga walang gagawin. Kasi kung gusto mo talagang umasenso at gusto mo talagang mabago ang buhay mo, hindi po ang buhay swerte-swerte ng luck na ganun lang. Hindi. Ang success po ay trinatrabaho. Nandito na po tayo sa napakaseryosong negosyo na napakaganda na pwede pong baguhin ang buhay natin. Gagalingan na lang po natin. So it's about time to really reset, the mindset that we have. Oo, totoo. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Pero depende po yan sa taong nalaglag po sa ating pong organization. Anong sabi ng matrix? May full matrix, may forced matrix. Pwede kang kumita ng 2,047 up to the 12th level. Pero ang tanong, kailan? No one can tell you. Depende na lang kung nalagyan ka talaga ng mga superpower leg. Mabibilis left and right. Pero hindi po yan nag-a-apply sa lahat. Now, when I work 1 week time, when I saw the opportunity of Live Good, and I work hard on it, I made $927 in my first week. Isipin mo, kung hindi ako nag-proactive, ako ay nag-procrastinate at nag-antay na lang ng spillover, ilang years ko pa aabutin yung $2,047? Nanggigising lang po ako. This is the opportunity of a lifetime. Live Good is an extraordinary opportunity that needs an extraordinary you. Huwag natin iasa sa bagay na hindi natin control. Because what is controllable is tayo. Ano yung commitment na pwede nating ibigay sa bagay na nag-i-ignite sa atin para matupad ang mga pangarap natin. So the first thing that you're gonna do here is define our why clearly. Again and again, if our why is clear, the how to is very easy. The how to is very easy. Ano yung how to? Maging teachable ka, maging humble ka, maging hungry for learning ka, maging willing to obey and follow direction ka. And if you really want to become a great leader, this is my piece of advice to you. You have to be a great follower. And for all leaders, we are not here to create followers alone. We are here to create leaders. Isipin nyo yun. Ang dami pong mga areas, mga aspects na kailangan po nating i-work. I'm not saying na madunong ako. No. Nag-aaral pa rin po ako. Uhaw na uhaw pa rin po ako sa pag-aaral. I'm still reading books. I'm still listening to a lot of mentors. The continuous learning attitude you must possess that within you. Hello? Kailangan po hawak natin yun. Kasi yung success, hindi mo pwedeng iasa yan kay Pedro Cayuan. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang author ng buhay mo. Ikaw ang susulat ng kung anong buhay ang gusto mong maging. At ikaw ang susulat kung anong kwento ang gusto mo sa buhay mo. Ba't mo iaasa sa spillover? Hello? Why? You define your why. Because your how to is very easy. Bakit ko kwento sa inyo yung buhay ko? Bakit ko kwento yung kahirapan ko? Kasi doon po ako humugot. Ngayon, ang payo ko po sa lahat na nahihirapan gawin, saktan mo sarili mo.
yung emosyon mo. Mag-recall ka ng mga bagay na ayaw mo nang balikan. Maniwala kayo. Tutulak yan. Mag-i-inspire yan. Plant the seed of desire in your heart that you really want to get out from that. Hello? Kasi alam nyo, iba ang may pera. Hello? Maibibigay mo yung gusto ng pamilya mo. Makakatulong ka sa community na meron ka. When I work as an employee, ako lang at ang boss ko ang masaya. Wala na akong maibibigay sa mga kapatid ko. Hindi ako makapagbigay. Pero ngayon, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko na yung mga kapatid ko, nabibigyan ko ng supplements, nakakapagbigay ako ng konting saya within my family. Pero nung nakita ko po si Live Good, grabe, nakita ko ang lawak ng pwedeng gawin. Community mo, family mo, bansang ito, hindi natin alam. Pag ginawa tayong multi-millionaire ni Live Good. Are you with me? Nai-excite ba kayo sa Live Good? Ako po nung nakita ko si Live Good, to be honest, buhay na buhay po talaga ang pangarap ko. 6 months pa lang po ako dito, and I could tell you, the best is yet to come. The best is yet to come. Hello? Kaya dito yung tinuturo namin sa inyo, swerte nyo po kung ngayon pa lang kayo magne-network kasi hindi nyo nadadaanan ng hirap. Isipin nyo may presenter na kayo. Meron na kayong tagapagsalita. May Zoom na lang tayo, papasok na lang kayo. Alam mo kanina, tarantang-taranta ako. Kasi magzo-Zoom ako, nag-expired na pala yung Zoom ko. Mag 3 o'clock na, alam mo wala pa akong Zoom link. Hello, are you with me? So anong ibig sabihin, hindi ako nagbayad ng aking subscription. Ngayon, yun po yun. Kagaya din dito sa Live Good, na pag hindi tayo nagbayad ng ating subscription, wala na tayo. Laglag na tayo sa matrix. So ano yung mga criteria na dapat nating isapuso? Huwag po tayo mawawala sa matrix. Gusto mong maging successful, aralin mo ng mabuti yung negosyo. Mag-take charge ka. Huwag tayong magpabebe. Matuto tayo ng mabilis. Because the faster you learn the business, the faster you earn. Huwag nating iasa lahat sa upline. Maging willing to learn po tayo. Ako po, 1 week ko, pumuputok po talaga yung cellphone ko kaliwat kanan. I don't even know ng screen recording. I don't know ng screen share. Hindi ako marunong mag-zoom. Witness ng karamihan yan. Kung paano ako nag-struggle when I was starting. I even reached to a point na pa-depression na ako. Hindi nyo alam yon. Bakit? Nakikita nyo si Upline B, masaya. Nakangiti, pagharap kayo. Kasi I took the responsibility being Upline. Pero may mga sitwasyon na hindi nyo alam kung anong nangyayari sa akin. When I become platinum in 38 days, hinangad ko. Akala ko 3 months. Magda-diamond ako. Sabi ko, worst comes to worst, 4 months diamond ako. But you know what? I was exposed into a deep problem that I cannot disclose. Pero 2 months and a half, para lang akong water lily. But God is so good. Kasi binalik niya uli ako, inalay niyo lang ako. At doon ko na-realize na kaya pala ako in-expose sa ganun pong process. Kasi para lumabas yung brilliance, yung totoong pagiging diamond. At doon ko na-appreciate na grabe, yung pala yung plano ng Lord. At kaya tatandaan natin, the will of the Lord is greater than ours. Kaya tayo dito kung nagpe-pray lang po tayo ng taimtim, no? Nakita nyo na si Live Good, nag-pray kayo, Lord, bigyan mo ako ng opportunity, be faithful to your faith. And you have to possess that kind of faith kasi faith moves mountains. Faith moves mountains. Possess that kind of unshakable belief within you that you really can make it. Huwag niyong ipananakaw ang mga pangarap mo sa mga taong nagne-negative sa'yo. Pag ikaw lumabas at maraming taong nag-no sa'yo,
panghihinaan ka po talaga ng loob. At kadalasan sa kadalasan, ang nagnuno sa atin, mga mahal pa natin sa buhay. We are not against them. I'm not against them. Pero si CEO Ben Glinsky na mismo ang nagsabi that it sounds weird and awkward that in this industry, the people who will say no to you, the big N-O, capital letter N and capital letter O, hindi naman lahat, no? But they are the people who are close to you. And tendency is, you will be hurt. And here in Live Good, ang una nating isinasali pamilya natin. Tama po ba ako? Kasi mahal natin sila. But the tendency is, sila yung taong nalalaglag. Ayaw. Anong susunod sa'yo? Ikaw aayaw ka na rin. This is my advice. Stop na natin yung expectations. We can never ever control other people. Tandaan nyo yan. Mapa-upline mo yan, mapa-downline mo yan, kahit sino yan, hindi mo yan sila makokontrol. But you can always control yourself on the way you respond to whatever situation that's going on with your life. Kasi once na pinoses po natin yan, you are trimming yourself, no? You are educating yourself to really becoming a better person. At pag nag-focus tayo na everyday naka-plug in tayo, isipin nyo ang gagaling ng speaker dito po sa Soaring Eagles International. From the bottom of my heart, I am so blessed and so thankful to all the speakers bureau that we have. And I know na padagdag tayo ng padagdag. Sa lahat ng nag-aambag ng success ng ating Zoom, I'm so proud of you and thank you sa team play nyo. Tatandaan natin, teamwork makes really dream works. Kaya nananawagan ako sa lahat ng mga affiliates na talagang buhay ang pangarap, sa lahat ng affiliates na talagang gustong abutin ang kanilang mga pangarap. Magalit na kayo sa kahirapan, mabad trip na kayo sa kalagayan na yan. Mag-create na po tayo ng urgency kasi si Live Good, you are blessed and you are chosen because you are few chosen to be part of the pioneer of Live Good. At nandito po kayo sa organization, sa team, na hindi po kami nang hype. Nandito kami para magturo ng tama on how you gonna do this business professionally for you to get a professional income. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang matrix. Totoo ang matrix, totoo ang spillover. Pero hindi natin control kung kailan yan mangyayari. Alam niyo po ako, meron po akong downline, yung aking best friend, Comelec officer, she's making $400 to $500 sa matrix. Kasi both ng aking strong leg nalaglag sa kanya. Pero kahit minsan, hindi ko yan ipinagyabang sa social media. Ayoko kasing ma-mislead ang mga tao eh. Anong sinasabi ko? Trabahuin natin to. Kasi andito na yung opportunity na ibinigay sa atin, a game changer company, a revolutionary company na tinanggal lahat ang pahirap, an evolutionary company na siya yung future Amazon of network marketing industry, an opportunity na magpapaka-healthy tayo nang hindi butas ang ating bulsa. What a huge opportunity. A plan na napakasimple pero talagang babaguhin ang buhay natin extraordinarily. Kaya blessed tayo. Sabihin mo uli sa sarili mo, I am blessed and I am chosen. Can you please tell it to your chat box? Tap your heart, I am blessed and I am chosen. Sa dami na pwedeng makarinig ng opportunity ng Live Good, isa ka sa napakinggan to. Ngayon, depende na lang, hindi ko alam kung ano yung impression sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip mo. Kung negative ka pa rin ba? Or positive ka pa rin ba? Anything that is negative, I could tell you, mag-pray na po kayo. Because doubts, fear, worries, okay? Doubts, fears, worries, pride, ego. The author of that, hindi po si Lord, kalaban. And you have to be very careful kung ano yung ini-entertain natin sa ating mind. Alam niyo ako, exposed din po ako dyan. May mga time na ako being emotional na tao, I'm exposed to that. And God is testing my faith unto Him.
Pero U-turn lang ako sa kanya. Maya't maya okay na ako. Ganun lang dapat. Laban lang tayo. Laban lang tayo sa buhay. Kasi andito na po si Live Good. So I hope na meron po akong na-i-share sa inyo. Minaximize ko po yung time natin, no? Because we have some other leaders na was not able to tune in. Kaya I want to give you the best that I can. Hindi po ako feeling good. I'm not feeling well this time. Pero nanalangin po ako na mairaos ko to, maideliver ko po ito ng maayos according sa kagustuhan ng Diyos. At sana, umaasa ako na meron akong na-share sa inyo na makakatulong para talagang galingan po natin dito sa Live Good. I-define mo ang why mo. Maglista ka ng mga taong kakausapin mo. Huwag na huwag kang papayag na pumapalo ang alas 3 at alas 8 nang wala kang taong dala, nang wala kang bit-bit na isang tao. Because one person could change the story of your genealogy. Hindi mo alam na yung isang tao na yun ang makakapagpa-diamond sa'yo. Hello? Hindi man yung kakilala mo, that 80%, don't you know that 80% of the people you know, hindi po yan ang magpapayaman sa'yo. But the 10%, they are the one who will expose you to 80 to 90% of the populations of your organization. Kaya, huwag tayo mapapagod na mag-invite ng kahit isang tao. Pero kung talaga mataas ang need natin, taasan po natin ang mag-invite. Damihan po natin ang mag-invite. At ito lang po, no, be sincere, be genuine, be intentional. Kasi ako, pinagpapasalamat ko pa rin hanggang ngayon, no, hindi yan mawawalang papasalamat ko kay Coach Fernan because I said no to him January 22 to 26 for many times. Okay? I politely said no to him. Pero nung hinipo ang Diyos, no, kumilos ang Diyos kay Coach Fernan, kay Upline Fernan para isend sa akin ang landing page at ginamit din ni Lord yung mind ko, yung heart ko para ma-absorb ko yung mensahe ni Ben Glinsky. Everything fall into place. At ito na po tayo ngayon. So after 6 months, after 5 months, I become diamond. And right now, I have 13,000 people in my team. In this month, I don't know if there will be 2 diamonds upcoming, many platinums upcoming. Kaya, miracles are going on within us. Kaya, magdala kayo ng tao. GPS ha, get in, plug in, stay in. At tatandaan niyo po, memorize niyo by heart. Go for bronze in your first week. Pass it on and maximize the matrix. Pass it on and maximize the matrix. Kasi kung lahat tayo nagsiset para maging bronze. Bronze ha? Isipin mo yon. 3 to 4 months puno na ang matrix. Natapos mo yung bronze mo, still nag-continue ka pa rin, humanap ng dalawa, tinuturuan mo na mag-bronze lang na mag-bronze hanggang sa ibaba. 3 to 4 months puno na ang matrix. At ang ating pong ginagawa dito is to create a bronze factory. Ayun, bronze factory. Mag-create po tayo ng bronze factory. Yung talagang magpo-produce ng mga bronzes. Hindi yung magpo-produce ng mga spill waiter. I'm sorry po Kasi pag nag-create tayo ng mga spill waiter, darating ang panahon, no? Ay, 3 months, 6 months, wala naman pala, matrix. Sabi kikita, pero bakit wala? Bakit nagsama-sama ang walang ginagawa? So, paano lalaki? Sino ang magpupuno ng matrix? Si upline? Kukuba na yung upline natin, labas na ang buwa niyan, hindi pa mapupuno ang matrix. Malawak yan Pero kung lahat tayo, magtutulong-tulong tayo at maiintindihan natin to. No? Now we have to go for bronze in our first week, pass it on and maximize the matrix. You go on your email, you check the email sent to you by Lisa Goodkins and Ryan Goodkins and internalize how wonderful the products that we have. Napahahabain ang buhay mo pag umiinom ka talaga ng mga produkto natin. Kaya ang una natin dito, pag nasaan natin na magpaka-healthy po talaga tayo. Kasi pag healthy tayo at naramdaman mo na maganda ang produkto, grabe, magkukwento ka niyan. Holistic approach po tayo dito. At palakpakan po natin ang Live Good for coming up with this kind of a very rare opportunity of a lifetime. So, bring people to the Zoom. Pag marunong ka na, matuto ka na mag-present,
then you can be a speaker. You can go for offline. You can go for online. You can take charge. You become a leader. Then you exalt your leadership. So, mas dumadami, lumalaki ang organization because you're taking ownership of your business. Kasi dito po, habang na-master natin yung mga skill sets hanggang sa pag-handle ng objection, to follow up, no, to close the deal, to teach people on how they gonna get started, and then how we gonna promote events, dito po, mag-i-stand out tayo to become a leader, you yourself, and teach down the line that all the people underneath will become a leader. Again and again, anong sabi ko? Don't just create followers, create leaders. So pag tayo ay umabot sa ganun pong sitwasyon, no? Doon po tayo mag-uumpisa na, mag-sprout na po, lumaki po ang ating organization. Sana po meron akong na-impart na may natutunan po ba tayo ngayon? So medyo iba po ang akin pong binanat sa inyo. Talagang nagteleserye po ako sa inyo. Pero I just want you to know na yun po yung dahilan, no? Bakit malalim. Kaya ang mensahe ko po sa inyo ngayon, kausapin mo sarili mo bago ka matulog, mag-pray ka sa Diyos, i-identify mo yung mga bagay na ayaw mo na. Bad trip ka na. Gumawa ka ng desisyon na ayaw mo na nun. At taniman mo ng matinding pagnanasa ang sarili mo that I want to get out from this kind of situation. I want to get out from poverty. I want to get out from this. Alam mo yun, kung ano man yung hugot mo sa buhay. Kasi yung hugot man na yun, yun ang magpapalaganap sa'yo dito po sa Live Good. Okay? Maging determinado ka, maging disiplinado ka, okay? Magpaka-leader ka. Aralin po natin, maging magaling po tayo. Pride, ego, tapon mo yan kasi hindi po yan makakatulong sa atin. And last but not the least na message ko po sa inyo, you want to become successful, we have to pray more. Pray more. We have to dream bigger and we have to work harder. Kasi pag tayo po ay nagdarasal, alam nyo, who is the greatest upline? It's nothing but our God. He is our greatest upline. He is our greatest mentor. Ang sinabi po sa Deuteronomy 8:17-18, I'm not here to preach, no? You may say to yourself, that the power and the strength of your hands produce this wealth to you. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya the more na magiging prayerful po tayo, the more po tayong ibe-blessed. Kasi tutulungan at bibigyan po tayo ng totoong wisdom na nanggagaling sa Diyos. At tayo ay magtatagumpay dito po sa Live Good. So your positive action combined with the positive thinking at nagiging prayerful po tayo with a compelling reason bakit mo to gagawin. Hello? Your diamond is waiting on you. So with that, maraming salamat.